Kababayan, pakinggan natin si Iglesia ni China, si Marcolita. Siya ay Iglesia ni China. At kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipagawain na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalinis po tayo. May malaki po siguro mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa Kita mo, gumagawa talaga siya ng paraan na yung China, mamayagpag yung China. Ganito, ikaw taga-Kapampangan ka, Iglesia ni China, Marcolita, Senador ng Pilipinas, Iglesia ni China. Nandyan ka sa Kapampangan. Alam kong walang dagat dyan sa inyo, Pampangan, sa Pampanga. Pag nagkita-kita ang Pampanga at saka mga Bisaya, kakalaban talaga yan. Kahit saang sulok ng mundo, pag nagkita ang mga Kapampangan at saka mga Bisaya. Ikaw, Marcolita, kung dito ka sa Malayog Si o Samar Si, Malayog, Barangay Malayog, mayroon kaming dagat dito. Kayo wala kayong dagat dyan. Lahar, mayroon kayo. Ikaw, Iglesia ni China, huwag mong itulak na wala yan dahil dagat yan. Walang dagat yan. Ang layo-layo ng China kumpara sa Pilipinas, doon ka aanib sa China. Kasi ikaw nga ay Iglesia ni China. Wala ka talagang hiya na bakit ka naging senador ng Pilipinas. Hindi mo naman lang pinaglalaban ang Pilipinas, pati mga tao, kung anong nangyayari dyan sa West Philippines. Dito sa Barangay Malayog, pupunta ka dito sa Barangay Malayog, ang kinin mo tong dagat namin dito sa Barangay Malayog. Barangay Malayog, sakop ng Calbayog City. Ang kinin mo, nasayo sa Pampanga yung dagat namin dito. Baka tirahin ko yung mukha mo. Yung pareho tayo mga matatanda na, titirahin ko yung mukha mo. Walang hiya ka. Di, doon ka papanig sa dahil yung dagat ay walang may-ari. Kung di ka ba si Raulo, pati mga isda, walang may-ari.